Handa naman tumalima ang Department of Finance kung sakaling ipag-utos ng Korte Suprema na ibalik ang pondo ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Pero paglilinaw ng kalihim na si Secretary Ralph Recto, ito'y sa kondisyong dapat dumiretso sa national budget na ipapasa ng Kongreso. Ang mga detalye alamin sa report ni Milky Rigunan. Irerespeto at agad na susunod ang gobyerno sakaling magdesisyon ang Korte Suprema sa petisyon na ibalik sa National Treasury ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation at ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Ito ang tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto nang tanungin ni Representative Chel Jokno ng Akbayan Party List sa budget briefing ng DBCC o Development Budget Coordination Committee. Ang kay Recto agad na susunod ang gobyerno pero kailangan itong ipasok sa national budget na aaprubahan ng Kongreso. Anya kung sakali naman ang magbaba ng desisyon ng Supreme Court sa kalagitnaan ng budget season, ang pondo ipapasok sa susunod na 2026 proposed national budget. Pero paliwanag ni Recto, pwede itong makaapekto sa ating credit rating dahil lalaki ang deficit o kakulangan ng pondo. If the Supreme Court decides that the executive branch or the national government will have to return this money, then naturally the national government will comply. We will put it in the budget, that budget will be passed by Congress, and we will comply. Now, if assuming that the decision is made in the middle of the budget year, then that will increase the deficit. And it may affect our credit rating. Ergo, if we are to comply, we do it in the succeeding year's budget. That would cause a huge hole in the budget if that were to be the case, sir. That's correct. Matatandaan sa bisa ng Department of Finance Circular 003-2024, inilipat sa National Treasury ang 60 billion pesos mula sa sobrang pondo ng PhilHealth. Ginamit ito para sa mga proyektong nasa unprogram appropriations gaya ng health emergency allowances ng COVID-19 frontliners. Dahil dito nagpetisyon sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo at wala pang desisyon dito ang kataas-taas ang hukuman. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.